Hi guys, i-review natin ngayon ang dice o yung Monopoly game sa HiFami app. Ano ang maganda at hindi maganda? Uunahin natin yung maganda. Una, kapag may kasipi ka, meron siyang plus na gold na makukuha. Ikalawa, pwede kang makapag-upgrade once a day. Kasi 50 million na lang yung requirements para makapag-upgrade. Kung dati nakadepende sa level mo yung pag-upgrade, halimbawa sa akin, bago ako makapag-upgrade, kailangan ko abutin yung 194 million golds. Minsan, inaabot pa ako ng isang linggo bago makapag-upgrade. Pero sa isang upgrade naman nun is almost 3 pesos yata yung nakukuha doon. Or kasi sa akin nasa 50 cents. So nasa about 3 pesos talaga siya. Ngayon naman 50 million golds, 58 cents naman. So okay na din. Mapupuno mo talaga siya kapag masipag ka mag-grab red packet sa ibang family room or kapag masipag ka gumawa ng family task kasi mas marami yung golds dyan at saka yung sa farm task. Kung hindi ka din mahilig upgrade ng skills mo, yung energy mo, pwede mong gamitin sa pag-escort ng camel para mas madagdagan pa yung gold bars mo or mag-steal ka sa mga ka-playmates mo para mapuno mo yung 50 million required na golds. So, pwede kang makapag-upgrade ng isang beses sa isang araw. Nasasabi kong pwede kasi yan po yung ginagawa ko ngayon. Sobra pa nga meron pa akong 200 million gold. So, once a day lang ako nag-upgrade kahit meron pa akong extra na gold. Lumalabas pa yung upgrade or level up farm. Kasi gusto ko kasing maklaim yung sa mine upgrade na task daily. Kasi sayang din yung gold. Kaya isang beses lang ako nag-upgrade sa isang araw. Pangatlo, nadadagdagan yung dice mo kapag na-unlock mo yung sa task. I-claim mo lang, tapos ma-add na yon. Pang-apat, yung gusto ko dito is meron na siyang auto spin. Kumbaga, hindi mo na kailangan pipindutin yung isa-isa. Ilong press mo na lang para mag-auto siya. Yun nga lang, kapag napunta ka sa acquisition, kailangan mo talagang pindutin yun para magtuloy-tuloy sa next. Kasi kung hindi mo siya pindutin, hindi din siya magpo-proceed. Panglima, yung gusto ko dito, yung kapag nataon mo yung sa family fleet, malaki kasi yung golds na nakukuha ko doon, nasa 75,000 golds yung binibigay. Hindi ko alam kung nakadepende ito sa level or nakadepende sa kung ilan yung plot mo sa farm. Pang-anim ay nagre-refill ang dice after 57 minutes or baka nakadepende din ito sa level mo kasi kagabi, magre-refill ng 5 dice after 29 minutes. Tapos, ngayong umaga naman, ang sabi, magre-refill ng dice after 57 minutes. So, hindi ko lang sure kasi after reset, naglaro ako kaagad. So, yung 20 dice na free is nagamit ko na. Tapos, lumabas yung another 5 dice after 29 minutes. So, siguro, yung 29 minutes is after mo malaro yung free dice. Tapos, kapag nalaro mo na ulit yung after 29 minutes na another 5, baka ito yung after 57 minutes na naman. Magkakaroon ka ulit ng 5 dice. Okay, so, yan lang po yung naiisip ko or nakikita kong maganda sa dice. Dito naman tayo sa hindi maganda. Una, yung pinaka-hindi ko dito, pinaka-ayaw ko dito is yung ka-family member mo yung lalagyan mo ng mole or ka-family member mo yung nanakawan mo ng golds. Hindi siya kagaya dati na ibang family yung kalaban mo. Pangalawa, kapag yung dice ay nataon naman sa mole, either wala kang makuha na golds or lalabas yung ka-family member mo para lagyan mo din ng mole. So, bakit hindi na lang wala kang makuhang golds tapos wag na lang yung parang gaganti ka na lalagyan mo ng mole yung ibang ka-family members? Pero yun yung nakikita ko, siguro yun talaga yung design ng system para makapag
bigay ka din ng molds sa ibang ka-family members. Pangatlo, taas, baba yung gold bars mo. Sasali ka man o hindi, lalabas ka pa rin sa mga family members na isasuggest ng system na nanakawan mo or lalagyan ka ng molds. Kaya kung ako sa inyo, gamitin nyo yung free dice para at least kahit manakawan man kayo ng ka-family members nyo, meron pa rin madadagdag or mapapalitan nyo pa din yung gold bars na nawawala sa inyo. Or sipagan nyo talagang gumawa ng family task or sa farm task at grab ng red packet sa ibang family. Speaking of red packet, meron pong family na ayaw nila na i-grab yung red packets. Kaya kapag nakita nila na sunod-sunod yung ka-family members na pupunta sa kanilang family hall, talagang kini-clean out nila yung kanilang messages. So, syempre, kasama na doon yung red packet. Pang-apat, kapag naubos na yung dice mo, yung free dice, lalabas dyan yung coins. Ang pinapakita na coins ay kulay brown or bronze. Misleading yung kulay ng coins kasi hindi siya gold coins. Kung baguhan ka at hindi mo alam, akala mo marami kang family coins, diba? So, gusto mo yung gamitin. Kasi kung i-upgrade mo naman sa skills, laging failed na yun. Kapag 60% pababa, failed na yun. So, ikaw, isipin mo talaga, gamitin mo yung family coins sa pagbili ng dice instead. Kasi, dagdag golds na rin yun. Ang nangyari sa akin kahapon, since nakuha ko na yung maraming family coins doon sa treasure box, kasi nga gumagawa ako ng mga family task na bubuksan yung treasure box doon, yung 3. So, naipon yung family coins. Meron akong 4,000 family coins. So, inisip ko, para mag-get rid ko yung family coins is gagamitin ko siya bili ng dice. So, pinindot ko yung 2,900. Sabi ko, 1,800 family coins lang yun, diba? So, marami pa akong extra. Nagtataka ako kung bakit bumaba yung sa gold coins ko mismo, yung pang-trade ko na coins. So, chinek ko. Nakita ko doon sa details, binawas sa coins ko, 900. So, 2 beses ako pumindot kasi nga, akala ko family coins. So, yung 1,800 coins ko, napunta doon sa dice. Oh my God. Diba? Yung parang hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo, mainis ka, or parang iwan. Kasi talagang nainis ako sa point na bakit bronze coin yung nilagay nila na mapapagkamalan mo na family coins. So, yun talaga yung pinakaayaw ko. Pang-5, wala nang use yung family coins sa dice. Hindi siya kagaya dati na pwede mong gamitin yung family coins kapag gusto mong bumili ng extra na dice. So, yung family coins ngayon ay gagamitin mo na lang siya sa pagbugbog ng family boss or sa pag-upgrade ng skills mo. Pero kapag nakita mo yung percentage is nasa 60% pababa na, wag mo nang gamitin yung family coins kasi mag-fail yan. So, yan lang po yung review ko about sa Monopoly sa HiFami app. Kung ano man yung na-experience nyo, pwede din kayong mag-comment sa baba para malaman din po ng iba just in case meron akong na-miss na details. You'll see us for our next video. Thank you for watching. Goodbye. Bye!